So, ayan, ito yung ating top ng oven natin, ano, ayan, dahil nga, syempre, lagi natin itong ginagamit, kaya given na yung maraming grease, ano, pero ang problema ko, gusto ko matanggal tong mga grease na to, kaso hindi ko matanggal, kaya, ayan, nakaka-bother siya, parang dugyutin nga tingnan, kahit anong scrub ko, hindi ko matanggal. So, ayan, ngayon mag-try tayo ng product and see if mag-work, ano. So, ayan, ganyan kadumi yung aking lutuan. So, ayan. So, first, tanggalin muna natin ito. Anyway guys, dalawang klase pala yung easy off na binili ko, which is yung kulay blue at saka yung yellow. Yung kulay blue, more on parang foamy siya. Tapos yung yellow nga, pang heavy duty yan siya. So perfect dun sa grades natin kasi sobrang tigas na nung grease niya talaga. Kahit anong kuskus mo dun hindi talaga matatanggal. So ayan, itong blue ang ginamit ko dito sa top dahil nga konti lang naman yung grease niya So, konting stain lang. Pero make sure guys sa pagbaba ninyo nito, be careful sa time although nagsuggest nga siya pwedeng overnight. Pero may mga nag-comment din kasi nung nilive daw nila ng overnight, nagkaroon ng white spot yung oven nila, which is ayaw din natin mangyari. So ayan, sa akin binabad ko lang siya ng 5 minutes tapos in-scrub ko siya ng sponge. Tapos yung mga hindi ko natanggal, gumamit ako ng steel scrub or yung sponge, pero wag masyadong lagyan ng force para hindi makapag-scratch doon sa unit mo. So ayan, tapos after pinunasan natin, and gumamit din ako ng damp towel pang finalize doon sa natirang hindi nalinis. So ayan. So maganda na tingnan. So malinis na, 'di ba? So ayan. Next is doon naman tayo sa labas. So ito naman. Ito yung matindi kasi grabe yung grease nito. Sobrang tigas na. So ayan, ini-spray ko lang siya. Actually, binabad ko siya ng 35 minutes. Although, sinabi naman doon sa direction niya kung paano gamitin. Actually, pag pang heavy duty nga yung lilinisan mo, pwede mo siyang i-leave until 8 hours or overnight. Pero dahil nga ayaw kong mag-antay ng overnight, so ang ginawa ko, binabad ko lang siya ng 35 minutes. Kaya tingnan nyo nga naman, ayan. Yung grease niya talagang natatanggal na. Tapos, sobrang hirap na hirap talaga ako dito sa paglinis nito. Struggle talaga kahit ilang beses ko na ito nilinis sa dishwasher or ini-scrub. Gumamit na ako ng iba-ibang pang degrees pero hindi ko talaga siya matanggal. Pero mukhang ito talaga yung pag-asa ko. Kung nakikita ninyo, ayan, talagang ang itim-itim na, grabe. Tapos medyo madulas na siya, so that means effective yung chemical na ginamit natin. Anyway guys, sa paggamit ng easy off, yung kulay yellow pala na pang heavy duty, make sure to wear gloves. Tapos magmask kayo kasi kung may hika kakagaya ko, I think it's better magmask ka kasi medyo matapang yung amoy niya. Kasi may time na nahihirapan akong huminga dahil nga sa tapang ng amoy niya. And then dapat mag-gloves ka kasi nga medyo matapang yung chemical. Tapos pag napunta sa balat mo, medyo makati siya. So, ayan, at okay na ito, pwedeng-pwede na nating i-scrub. Actually, nung in-scrub ko siya, hindi mo kailangan gumamit ng too much force kasi natatanggal na siya Mabilis siyang matanggal. Make sure gumamit ka ng warm water para mas lalong mapabilis yung paglinis mo. Pero kung wala ka namang warm water is okay. Kasi nung last part naman ng paglinis ko dito, actually gumamit na ako ng cold water. So, okay lang yan. So, ayan, tingnan nyo nga naman kung gaano kabilis matanggal yung grease niya. Ayan. Anyway, if ever may magtanong kung saan ko nabili yung product, sa Walmart ko lang siya nabili dahil mas mura doon kaysa Lowe's or Home Depot. So, ayan natapos na natin yung nasa gitna Actually, bihira lang namin ito nagagamit kaya konti lang yung grease niya. Pero kung napapansin mo, mukha na siyang bago compared dyan sa dalawang nasa side. Ito kasi bihira lang nagagamit unlike yung dalawa na nasa side. Yan lagi yung ginagamit namin kung magluto kami. Kaya kita mo naman yung itsura niya, ang itim.
Ayan, sign of usage yan. Kumbaga overuse. So, ayan, lilinisin na din natin ito. Kaya kung napapansin nyo, ayan o, yung grease niya natatanggal na pag hinahawakan ko or scrub ko yung daliri ko. Ayan. Sobrang lagkit niya actually. Tapos good thing, effective yung gamit nating chemical. Kaya ayan, mabilis siyang matanggal actually. Konting scrub lang siya. So, ayan na nga habang ini-scrub ko siya, may mga portion na hindi ko siya matanggal kasi sobrang kapal na talaga ng grease niya. Kaya maiintindihan natin kung bakit hindi natin ito matanggal in one shot lang So, ayan. So, ini-scrub ko lang siya kung alin lang yung pwede natin matanggal So, ayan. Majority naman natanggal yung mga makakapal na grease. Although merong natira, ayan. Pero konti na lang, maliit na lang yung mga by portion na maliit, unlike kanina na sobrang dark niya But anyway, don't worry sa mga puti-puti na nandito sa grates natin dahil nga hindi ko pa totally na scrub ng maayos. So ayan. But anyway, uulitin lang natin yung the same process. Actually, pwede mo naman siyang ibabad ng mas matagal, mas maganda, mas effective. Pero sa akin kasi ayaw ko mag-antay ng matagal. So, ayan, inispray ko siya ulit and then mag-aantay tayo ng another. Maybe this time, ibabad ko siya ng 1 hour, So, ayan. So, habang mag-aantay tayo ng 1 hour, so, ayan, lilinisin naman natin ito. Actually, mabilis lang naman siyang linisin kasi konti lang yung grease niya. Although, merong hindi ko matanggal lahat dito sa side, especially itong hawak ko. So, ang ginawa ko, inisprehan ko lang siya ulit at binabad ko siya ulit. So, ayan after 1 hour, kung napapansin ninyo, ayan, medyo nagbabubbles na at natatanggal na yung mga natirang grease dito, So, mag-start na tayo maglinis ulit, ayan. So, finally, at natapos na din tayo. So, ngayon, babanlawan lang natin siya, patuyuin at tada! Ayan! O, diba? Ang sarap sa pakiramdam actually at success yung paglilinis natin. Kaya makikita mo yung difference talaga. O, diba? Mukhang bago ulit yung ating lutuan. So, ayan. Maganda tingnan. Kasi kung gaya kanina na dugyutin, parang nakakahiya i-display, alam mo yun, lalo laging may party din dito sa bahay. So, ayan, ayos na ayos at malinis na So, ngayon, ilalagay na natin siya sa top ng oven natin. So, diba? See the difference. Ang ganda talaga tingnan. Anyway, i-share ko pala yung rinse hood namin kanina. Sobrang lagkit ang kapal ng grease niya. So, sinubukan kong gamitin yung Easy Off na kulay blue. Kasi nga may pagka-foamy siya pag in-spray mo. So, binabad ko lang siya ng 3 to 5 minutes. Tapos, pinunasan ko siya agad dahil nga natakot ako baka ma-discolor. Dahil wala naman nakalagay kasi doon na pwede siya sa stainless. So, ayun, sinubukan ko lang siya and it works. Kaya, ayan, malinis na. But anyway, so see the difference guys. So tingnan nyo, sobrang dumi. Dugyutin talaga, tingnan. So ayan. O diba? Tapos nung nalinis na natin, ayan, mukhang bago na ulit yung ating lutuan. Pwede na i-display ulit. So ayan. Sobrang happy ako sa result. Kaya ayun, highly recommend yung product. But make sure be careful sa time kasi nga may mga review din kasi na hindi maganda, parang nagkaka-stain siya. But anyway, meron ngang natirang black spot dito sa side. Hindi ko natanggal lahat, which is okay lang. Konti lang naman siya. Pero pwede naman yan matanggal. Ibabad mo lang ulit. Just repeat the same process. It's not a big deal anyway kasi maliit lang siya. So, ayan, all good to go na, So, sa mga nagsa-struggle kagaya ko regarding sa lutuan, try nyong subukan yung ginawa ko. And let me know sa comment section if nag-work din sa inyo. So, I hope it helps din sa mga kagaya kong mami. But anyway, pag ganun kadumi daw yung tops ng lutuan natin, that means lagi tayong nagluluto, which is given talaga yun. Syempre malinis naman talaga yung yung oven or yung lutuan pag hindi mo siya ginagamit. But since lagi tayong nagluluto, so given na yun. Pero still maganda pa rin pag malinis tingnan, 'di ba? So ayan. So yun lang, kwento ko lang. Bye-bye.